Sumainyo ang Panginoon. Bahagi po ng paanyaya sa ating pong kapal ang pagkakataon na kung saan ay kapag tayo ay nagkasala sa unang pagbasa ay narinig po natin sa aklat ni Propeta Ezekiel ng isang pangitain doon sa mga nagkasala sa Diyos. So, ipinapakain natin siguro ito'y tumutukoy sa pangitain tungkol sa pagdating ng huling panahon na kung saan ay mga taong gawa ng kasamaan ay magdaranas ng kamatayan. Nakita natin maliban doon sa mga nalungkot, gawa ng kalukuhan ng mga tao na nilagyan nila ng tanda sa noo. Yun lamang ang na-spare, yung may tanda sa noo. So, pero yun ay tumutukoy sa tinatawag natin kamatayan dahil sa kasalanan. Sa Ebanghelyo naman ngayon ay paanyaya na rin. Yung tawagin natin ay paalala kapag ang kapatid ninyo ay nagkasala sa inyo. Bagaman pwedeng i-interpret ito na personally ba o communally. Kasi pwede kasi ng pagkakasala ng tao. Bagaman hindi naman directly sa'yo, pero dahil apektado ka, pwede sabihin mo na nagkasala. Tulad halimbawa ng tinatawag ng mga community sins. Tulad halimbawa ng pangungurakot. Pwede mo rin sabihin na yan ay sa akin din nagkasala yan kasi ako'y nagbabayad din ng buwis. Pero ito ay medyo tawagin natin, medyo personal. Yung tinatawag natin fraternal correction. Ang pagtatama sa kapatid na nagkasala bilang isang kapatid. Makapatid na pagtatama. Hindi pa ito question na sino ba yung mali at sino ba yung tama. Ngunit nais mong gituwin yung kapwa mo kasi nagkasala sa iyo. Mas maigi na ikaw ang makapagpatuloy kasi ikaw mismo ang pinagkasalanan. Kaya bahagi yun na medyo pag-ingatan din natin. Kasi baka mamaya ay sabi yung mga kalimitan ay sa paanyaya rin ko minsan one time ay kung mga tawag itong LCL ay inibita ako na mag-talk sa kanila. At ang isang paanyaya ron ay kung paano itatama yung kapatid na nagkasala. O paano pagkapagsasabihan. Sabi nga, itong Ebanghelyo natin ay may maliwanag na paanyaya. Ano yung paanyaya? Una ay, tulad na pinahayag ay brotherly o sisterly. Ibig sabihin, kaya mo tinatama ay hindi lang katabi. Ayaw mo siyang mamuhay sa kamalian. Ayaw mo siyang mamuhay sa kasalanan. Kasi alam natin na ang kasalanan ay nagdudulot ng tiyak na kapahamakan. Yun yung isa sa mga itinuturo sa atin ng original sin. Yung mga kapatid natin na mga protestante, wala silang original sin. Tayo meron tayong original sin. Kasi may malaking impact ko
Baka akala ng iba yung kasalanan niya kasi lang. Hindi. May impact ko yun. May impact ko yun ang kasalanan. How personal it may be. Kahit ikaw lang nakakaalam. Kahit katulad ng bawa ni Eva ni Agal. Sila na ng tao noon eh. Pero may impact. May impact hanggang sa atin. Bahagi ko. Kaya, yun po lang kung bakit nagbibigyan ng bata. Kasi gawa ng original sin. Sila ayaw nilang magbigyan ng bata. Kasi wala silang tinuturing na original sin. Ang kanila lamang ay personal sin. Pero ibig sabihin, may impact ko, yung pagkakasala ng isang tao. Yung kalimitan na binibigyan niya kalimbawa din. Yung isang bata ay umaangan, bakit ako kasama doon sa kasalanan? Baka naghihirap, nabait naman ako. Well, kasi nagkasala yung tatay niya. Dahil yung kasalanan yung tatay niya, nagkasala, nagtatago yung tatay niya. Walang magpakain sa kanila. Wala yung tatay nila eh. So, gano'n mo kasi yung impact ng kasalanan, hindi namin namamalay. May epekto sa atin at sa bayanan at sa kaanan na kinabibilangan natin. Kaya, mahalaga na ituwid natin ang bawat isa, hindi para ipagyabang na mas magaling ako sa iyo. Ngunit, bahagi yun na alin, gawa na nais natin na ipakinabangan yung biyaya ng pagpapala ng pumikapal upang huwag natin danasin yung epekto ng kasalanan, which is, kapahamakan, kahirapan, kabigatilan. Yun ang tinatawag natin primary na itinuturo ng tinatawag natin original sin. At ng anumang uri ng kasalanan. Pero malaking impact nun na tinatawag natin original sin. So yun po, kaya natin itutuwid ang ating kapatid na nagkasala ay bilang isang kapatid na nais na mapaayos yung katatayuan ng ating kapatid. Hindi sapagat mas magaling tayo sa kanya. Ngunit, sabi na natin ay mayroon doong pamangalaga. Na nais natin bigyan ng pagkilos. Pangalawa, sabi nga po natin ay yung personal. Ang pinahayag rito. Kausapin mo muna ng sarili na. Kausapin mo muna ng sarili na. Bahagi na makita o natin. Kaya kung kakausapin, kasi sa'yo nagkasala. Hindi yung kwento lang sa'yo. Pagkakataon. Kasi baka mamaya yung kwento sa'yo, hindi totoo. Maliwanag siguro kung you are in the authority. Halimbawa, yun yung pangalawa na papasok sa akin ng authority. Pero yung sabihin, ang pagkakataon na kung saan ay makita natin, kasi ikaw mismo pinagkasalanan, nakita mo mismo yung pangyayari, hindi ka third party, hindi ka third party. Ang may pangunahin na magtama sa kanyang kapatid na nagkasala ay yung mismong kasama doon sa pinagkasalanan. Actual na pinagkasalanan. Bakit? Nandun ka mismo eh. Alam mo mismo yung pangyayari. Bahagi yun para din makita mo kung ano ba talaga yung hindi lamang yung kagailanan. Pero kasi nandun ka. Ikaw mismo, yung witness. Yung witness. Kasi kaya nga ako sa mga homilia ko, binibigyan ko ng diin tungkol doon sa perception and reality.
Kapag kasi nagkwento sa iyo yung kapatid mo, iba maaari yung perception ng nagkwento, iba maaari yung perception ng kwentuhan. Ibig sabihin, ano yung dating sa iyo? Ano yung dating sa iyo? Ano yung pagkaunawa mo? Bahagi ko. Napakahalaga ko yung pagkilala natin ng realidad. At later on, dito sa Ebanghelyo, ikiklear niya natin bakit iniiling na kung may dalawa man o tatlo na nagkakatipon sa pangalan ko. O mamaya uli, sabihin niyo, pinakain mo, hindi siya maniwala, no? Magsama ka pa. No? Magsama ka pa. Kasi sa pag-unawa ng banal na kasulatan, lalong-lalo na sa lumang tipan, sa mga pagkaunawa ng mga Hudyo, no? Yung kanilang sistema ng witnessing ay at least 2 or 3. No? 2 or 3. Kaya ngayon, medyo may problema na yan. No? Kasi bahagi yun. Ibig sabihin, 2 or 3 na credible. No? Nabalitaan nyo siguro yung nag-rally doon sa Pasig. No? Anong sabi mga taga-saan itong mga nagra-rally? No? No? Ang dami nagra-rally. Kasi nagrarally sila, kawa ng ayaw nila doon sa pinapatay yung bagong munisipyo. Eh nakita nyo, existing na mayor, si Vico Soto. No? Anong sabi niya? Mga taga-Caloocan ito mga taga-Quezon City. No? So, bahagi ho, no? Na abot isa, kung hindi lang po 2 or 3. Kaya kinakailangan, liwanagin natin, no? Ano talaga yung reality at yung perception? Magaling si Vico Soto sapagkat hinalo niya hinihimay-himay niya. Ano ba yung perception at ano yung realidad? Ano sabi? Yung iba pinapunta lang doon. Bayaran. Bayaran. Pero hindi lang yun, 2 or 3. Marami yun. Pero ibig ko sabihin, kasi sa mga Hudyo, sapat na yung 2 or 3. Ngayon, na may mga tao mayaman na pwedeng magbayad ng isang barangay para yung mali ay gawin tama. Kaya dapat din, kinakailangan din natin pag-ingatan. Or else, ay maliling lang tayo. Pag makita natin kung alin yung totoo, at alin yung peke. Bahagi yun ang higit natin na pagpagila. Pero kaya inihilig. Kasi yun ang at least yung basic na pangailangan. Masabi natin na totoo ito. Pero ngayong panahon na yun, hindi lang talaga tatlo. Kinakailangan. Kumuha ka pa ng iba pang mga ebidensya para sa pagkilos na yun. Kasi kumisa, yung pagkasabi ay pwedeng hindi yun ang totoo. Pero yun ang makita ko natin, na ikaw una-una, pangalawa, brotherly, pangalawa, yung nagkasala sa iyo, yung kapatid mo. Yung sabihin, yung mismo pinagkasalanan, yun mismo ang unang magsasabi. Pangatlo, ay yung dalawa o tatlo. Bahagi yun na makita ko natin. Kaya masabi na natin, hindi lang ito number of person. Pero yung sabihin niya din, yung tawagin ko natin dito ay mga pagkilala sa mga tawagin na magsusuporta ng katotohanan na ipinapahayag mo. May pagkakataon na makita natin na kasi sabihin, sasama ka para lamang hindi yung kuyog, ngunit yung alin, yung itinuturing na nanais mo na itong taong ito na nagkamali ay sana ay magbago. Kaya ka nang sasama ay sana makita natin na ito'y pagkilos. Naalala ko rin Troy, kasi sabi nga po natin, ay
dapat ito talaga yung misa natin ni kahapon, kaya may schedule ako. Along the way, ay nakita ko po sa balita na yung suspect sa pagkamatay ni Percy Lapid na corner, no? Ibigyan ng awet. So anong ginawa nung kanya? Ay sabi niya kung maaari kumuha ng hostage, nagpapunta ng barangay captain at saka kamag-anak para i-persuade na siya ay sumuko, no? So mayroon tayong mga tao na pwede maaaring makatulong para ang tao ito ay tunay na makita yung kanyang pagkakamali, no? Yung mga tao maaaring tinutuloy natin na malapit sa tao ito, no? So, kinakailangan din tayo mamili ng tamang tao. Kasi baka mamaya yung taong pipiliin natin ay hindi maging daan o pag ang tao nito ay magbago. Ang nagkataon naman, kaya mahalaga rin makita natin yung pagsasama ng isa pa o dalawang tao. Pagsusumikap na sana yung tao nito ay makapagbago. Very sa ating mga Pilipino yun, no? Na kailangan magsasama tayo ng mga itinuturing na malapit sa tao niya. Pagkasusunod ay ulit, yung authority na sabihin sa simbahan. Kaya kung sinabi mo na sabihin sa simbahan, authority na yun. Na masabi natin na ang simbahan na mismo ang nagpahayag. Kaya sabihin, hindi lang sa simbahan. Ang nagkataon naman kasi, of course, yung mga apostles ay puro sa simbahan. Yung authority mismo, bahagi yun. Pero yung sabihin, magsisimula mo na doon sana sa ikaw muna. Tayo kung minsan ay gusto natin kagad, authority kagad. Hindi ba natin nakakausap? Kaya po yung ating, kapag may problema kayo sa kapitbahay nyo, inadap po yun ng gobyerno eh. Instead na pumunta kagad muna kayo sa korte, punta muna kayo sa barangay. Pinakauli na yung those in authority. Kung sakali mang mabibigyan ng solusyon, ibig sabihin, ladder yan eh. Ladder yan na makita natin. At kapag talagang hindi na, ituring na lamang na isang hindi. So, bahagi ho na yun sana yung makita ko natin kasi ang punto natin ay alin, ang taong ito ay magbago. Hindi para sabihin na mali ka, tama ako. Ang punto natin dito ay makapatid na pagtatama. Kaya ang tawag na natin ay fraternal correction. Makapatid na pagtatama. Bakit? Ayaw kasi natin ang tao ito ay magpahamak kasi yun ang epekto ng kasalanan, tiyak na kapahamakan. Pero yun naman ang maaan natin, na ang tao hindi magbago. Nakakalungkot lamang, sabi nga yung kay yung suspect doon kay David, ay nagpakamatay. So, wala may hostage niya, pero yun naman ay nagbaril sa sarili. So, sayang. Hindi na bago. At hindi naging kakampi ng katotohanan kasi nga, nawatay na eh. Hindi tuloy malaman kung sino yung, kung ano talaga yung totoo. Pero yun naman makita natin. At, ayan, yung isa akong gusto ko na rin na ayusin na pagbabago. Hindi ko na makakusapin ng personal muna kasi kawalan. Narinig ko kanina sa pagdarasal ng Santo Rosario. Kaya may gusto ko i-correct doon sa pagdarasal ng Santo Rosario. Maliit lang naman.
Kasi nagkaroon tayo ng tinatawag na yung litania, no? Nagkaroon tayo ng litania. Pinabi natin, no? Ang mahal na Reyna ng mga anghel, no? Tapos ay Our Lady of Nativity, Our Lady of Dilao. Tapos siningin yung Santo Niño, no? Tapos ang sagot ninyo ay ipanalangin nyo kami. Tama yung ipanalangin nyo kami kapag sa mahal na Birhen, no? Pero kung sisingin yung Santo Niño, no? Kaawaan mo kami, no? At dapat yun sa pinakahuli. Kasi lahat ay para sa mahal na Birhen, no? Kaya kung makikita nyo yung mga litanya ng Santo Rosario, meron namang nakatutok para kay Jesus doon sa pinakahuli, no? Yung Kordero ng Diyos na kaisong kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, no? Pero yun no, kapag sa mga nasa kay Jesus, dapat ay kaawaan mo kami, no? Kaawaan mo kami. Krus ni Cristo, kaawaan mo kami. Kapag ka mahal na Birhen Maria, ipanalangin mo kami, no? So, para ma-identify natin, no? Kasi maging maliwanag po sa atin yung ating teolohiya, no? Na yung para kay Kristo, para kay Kristo, no? Yung kay Maria, para kay Maria, no? Hindi mo natin pwedeng pag-alugin yun, no? Bakit? Kasi ay hindi lang natin hinihiling yung panalangin, sila mismo ang kaawa. Kaya isa po yun sa mga isa po yun sa nais natin ay iayos. Kaya ako naman binanggit para sa kalatan kasi kayo lahat ay narito nung tayo ay nagdarasal ng Santo Rosario. No? Pero yun ang ilagay natin sa ating isipan. No? Bahagi ko yun. Anybody, kahit naman ako, ay pwede itama. No? Pero yun na naman makita natin, ano? Na nandoon yung makapatid, no? Hindi lang yung pagtatama, no? Makapatid na pagtatama. Bahagi ko na makita natin sapagkat yung kabanalan ay isang kabanalan na alin para sa lahat. Nain natin. Alam, sabi nga, lalabas tayo doon sa pinahayag natin na kasi maapektuhan tayo ng anumang uri ng pagkakasala sa paligid namin. Pero yun ay bahagi kaya ng pinatama ay para makita na kapatid, ayaw ko na ikaw ay mapahama. Kaya tingnan mo kung ang ipinapahayag ko ay maging daan para sa pagkatama. No? Yun. Pangalawa, we must gather all the facts. We must gather all the facts. Kasi baka mamaya tayo ay akala natin tayo nagtatama. Pero baka mamaya pala ay pinaniwalaan natin ang mga sabi-sabi. No? Because we do not have the facts. No? Kinakailangan may gather natin ang lahat ng kalotohanan para makita natin sa nabanggit na pagkilos. Kaya ka nagtatama eh. You are sure na ikaw ay tama. No? So, maaari din naman siguro na you are still gathering information. Pero kung sinabi mo pagtatama sa kapatid mo nagkasala, no? Mayroong presumption na rin ay mayroon ka ng sapat na informasyon na yung kapatid mo ay talagang mali. No? Pwede mo namang krus-krus na kay inagliliwanag lamang, no? Pero yung panyaya na pinahayag na Jesus tungkol sa Ebanghelyo ay tungkol sa tinatawag nating pagkatama. Kaya nasa burden natin, no? Nasa burden natin. Ikaw na nga ang pinagkasalanan, ikaw pa nananais na tumulong sa kapwa mo, ikaw pa rin ang gagawa ng paraan para itama siya. Nang tama. Ano? Talagang tama. Nandoon yung burden, no? Ng pagkilos. Kasi bakit? Ay, yun yung pagkilos ng isang mga Kristiyano na ipinahayag ng may kabala. No? Kaya pinaalala na Jesus ito sa kanyang mga alagad. No?
na at nagnanais na yung panguli ng alin. Sana ito ay dumating sa isang epektibong resulta ng taong ito ay makabalik sa harapan ng puong may kapal. Ito yung panalangin natin. Panalangin natin sa harapan ng puong may kapal. Bahagi yun. Kaya unahin muna natin yung ating mga tao na sa paligid natin. Pagkakataon na kung saan kung kasama sa pamilya. Kaya kung may rinong at ninang din, ang may unang ay mayroon din tungkulin na itama, ay yung mga ninong at ninang, kaya tayo may ninong at ninang, bahagi yun na baka nakakalimutan natin. Hindi lang mo yung pakingkig, hindi lang mo yung kapag panahon ng Pasko, ngunit para maging bahagi ng ating pagkilos na we have to guide yung mga tao na kung saan ay nais natin tulungan na tumahag sa landas ng Panginoon.